Okay, mayong adlaw sa ating mga kababayan sa lugar diha sa San Carlos, Pilar, Bohol. Maayong adlaw ninyong tanan diha sa taga Bohol, Tibuok, Bohol, sa mga kaigsuunan diha, mga kaperintihan, basta tanan nga taga Bohol sa buong Pilipinas. Ingat po tayo at saka kapwa OFW, sa ating mga subscriber po na nandito lagi. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong suporta at tiwala. God bless po sa ating lahat. Ito yung pag-uusapan natin ulit ngayon, itong ICC na mukhang dudurogin ni Donald Trump at magkipagsanib puwersa pa dito sa dalawang bansa na malalaki, itong China at itong Russia. Ano kaya pakiramdam taga ICC nito, no? Di kaya sila kinakabahan nito? Mukhang si Trump hindi pa tapos sa kanyang galit dito sa taga ICC. Kasi itong si Karim Khan, ito ho yung sinuspinde ni Donald Trump, at saka isa pa yung ibang mga judges diyan sa ICC. Kung natandaan natin, pinatawan din ho yun ng mga sanction, yung mga credit card nila hindi naka-freeze yung asset nila. At ito ngayon, gusto pang makipagsanib puwersa sa China at itong Russia. Ito yung balita. Balak ni US President Donald Trump na makipagsanib puwersa sa Russia at China para kalabanin ang International Criminal Court o ICC na nagpaparusa sa war crimes. Base sa report ng Financial Times, sinabi yan ni Trump sa Beijing, China Summit kung saan present din si Chinese President Xi Jinping. Dumalo rin sa magkahiwalay na araw si Russian President Vladimir Putin. Wala pang komento ang White House tungkol dito. Pero kung matatandaan, pinatawa ng parusa ni Trump si ICC Prosecutor Karim Khan dahil yan sa pag-i-issue ng warrant of arrest kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na siyang kaalyado ni Trump sa giyera sa Middle East. Hindi miyembro ng ICC ang Israel, pero bahagi ng International Tribunal ang Palestinian territories, kaya iniimbestigahan ng ICC ang pag-atake ng Israel sa Gaza. Bakit ang News 5 lang nagbabalita nito? Ang GMA hindi ko nakita, ABS-CBN hindi ko rin nakita nagbalita nito. News 5 lang ang nag-iisang nagbalita nito tungkol dito sa ICC. Para sa akin, itong ICC, umabuso kasi. Kasi itong ginagawa nila ngayon, huli sila ng huli. Nag-issue sila ng warrant of arrest kahit wala na sa kanilang sakop itong mga bansa kaya itong Israel, di ba? Hindi nga to nila miyembro, pero gusto nilang arestuhin itong si Netanyahu, itong presidente ng Israel. Nagalit si Trump kasi nga kaibigan niya itong si Netanyahu. Tapos hindi pa miyembro itong Israel sa ICC. Ngayon, gusto ng ICC na hulihin itong si Netanyahu, itong presidente ng Israel. Hindi naman po pwede yun. Ngayon, itong si Trump, noong last year pa to, di ba, nagkaroon ng sanction ho itong taga-ICC. At ito pang isang balita, i-share natin itong sinabi niya dito sa ICC.
So, sa ngayon ito, nakikita ko to ang ICC, mayroon silang pangamba dito kung paano nga talaga, kung itong tatlong bansa na magsama na, itong si Putin, gusto nila itong hulihin din dahil nga dito sa gira nila sa dito sa Europe, itong Ukraine, gusto rin ho nila itong dakpin itong si Putin. Hindi naman nila madakip-dakip itong si Putin. Netanyahu nga, hindi nila makuha-kuha Ang bansa lang talaga, alam niyo, itong bansa lang talaga sa medyo mahirap na bansa, ang maraming korupsyon, yun ho yung nakukuha nila yung tao na gusto nila itong ICC. O tingnan natin ang Pilipinas, nakuha ang ating presidente si Tatay Digong. Dahil dito sa ginawa din ng presidente ng Pilipinas na sinurinder, pinapakidnap at sinurinder dito sa ICC. Ito si Tatay Digong. Ngayon, ang nangyari nito, ako hindi ko na itong si Trump at saka si dating Pangulong Duterte, magkakilala naman ho talaga ito. Kaya lang, ang nito ngayon ay medyo may killing din kasi ito si Donald Trump dito kay dating Pangulong Duterte kasi alam niya kasi dito kapag nagiging presidente si VP Sara, ayaw kasi nila tong mga Duterte na sobrang gaungan ba na pwede nilang para kang aso lang na hilahin ka lang. Gaya ginawa ng Amerika ni Bongbong Marcos na kahit hindi na to dapat gawin sa Pilipinas, napipilitan silang sumunod ang Pilipinas sa Amerika. Kasi itong Pilipinas kasi sunod-sunuran kasi dito to sa Amerika. Kaya kahit ang gusto ng Amerika, sige, kahit labag na sa loob ng mga ibang nasa gobyerno, sige lang kasi Amerika yan yun ang sinasabi nila na si Pangulong Duterte daw maki-China. Bakit ito si Marcos? Maki-Amerika din. Kahit nga itong sinasabi ko na yung ginagawa niya sa Pilipinas, labag na ho yan sa batas ho natin. Hindi naman makapalag-palag tong Pilipinas dito sa Amerika kasi nga tayo na sa mga yung mga ayuda-ayuda. Yun ang habol kasi ni Bongbong Marcos dito. So ngayon, itong ICC mukhang meron silang kabado dito sa kabado dito sila sa tatlong bansa na to kapag nagsama-sama to. Kung paano kung i-sanction ulit ho ito ng itong Russia at saka itong China at saka itong taga-ICC. Magtaka ako sa ICC, bakit ito nakapag-operate pa to sila ngayon na wala naman masyado to silang bansa na may ilang bansa na itong tumiwalag na sa kanila sige pa rin ang operate. Kaya itong si Tatay Digong, hindi talaga to nila pwedeng pakawalan kasi kapag pakawalan kasi to nila, wala na. Hindi na sila mag-ooperate magkapagsara tong ICC. Ngayon, kung talagang pupulbusin to sa tatlong presidenteng malalaking bansa, itong China, Amerika at saka itong si Putin, itong sa Russia, ano mangyayari sa ICC? Delikado ang lagay nila dito